Yon, for today's video, Sampaloc Ride. Niyaya ko yung pinsan ko dahil hindi pa siya nakakapag-try dito at hindi pa siya nakakapag-century ride. Pagdating nga sa may barangay Bungo, dito kami kumain sa may Ariel's Lomi. Kaya kung hindi nyo pa na-try, subukan nyo na dito kasi budget friendly ang pagkain nila dito. Mura na, masarap pa. Di ba Marlon? After nga namin kumain, may nayaya si Marlon na 3 bata na sila Bricks, si Alex at si Juan. Dahil taga-Mamatid lang sila at sabay-sabay daw sila uuwi nila Marlon. Dito nga pala kami dumaan sa may suplang, sa may colored wall. Paalala lang, kung bababa kayo dito, make sure na condition ang bike nyo, lalo na yung preno nyo. Dahil napakahaba ng lusong dito, kaya todo ingat din kami. Pagdating nga dito sa may Talisay, hihintayin namin si JM na late ng gising. Kaya dito kami naghintay sa may baba ng sungay. Dahil matagal pa siya at malayo, kailangan kong limangin ang sarili ko. Ang ginagawa mo! Pagdating nga ni JM, rumekta kagad kami sa pupuntahan namin. Ready ka na? First time? Sino mga first time ako sa Palok? Ako, First time din? Kaya yan? Kaya hindi? Sige. Ito malakas to, di ko akala tanongin to. Akala ko sa sinigang mix yun. At ayun na nga, after ko bumili ng tubig para sa mga bata, eto na, sisimulan namin umahon ng Sampaloc. Gaya nga ng dahil kong sinasabi, ang Sampaloc ay meron 12 kilometers na haba at ang unang 3 kilometro ang pinakamahirap dahil andito ang mga matitinding siko. Kasama pa dito, wala masyadong puno. Kaya talagang sobrang init. Magsasabay yung init ng araw at ang init ng kalsada. Dahil first time ng pinsan ko dito, ayan, inaalalayan ko siya at tinuruan ko siya ng technique. Kapag ang siko ay pakanan, sa gitna niya kunin o kaya mag-counterflow ka. Paalala lang, kung magka-counterflow ka, siguraduhin mong wala masyadong sasakyan. At dahil hindi karera to, tumigil kami para mag-buko juice. Shoutout kay Marlon. Hindi na kami sasama sa'yo. Last na to. Last na to. Ayaw nyo na sumama kay Marlon. Ayaw na. Isa namin, laspag na. Sira ulo yun eh, si Marlon. Nag-skateboard na yun doon mamaya. After na yung magpahinga, eto, larga na nga uli kami. Nga pala, mag-ingat kayo dito kay Marlon. Huwag kayo sasama dahil mambubudol to. After ng 3 kilometro, eto, banayad na. Nag-a-average na lang siya ng 3 to 5% gradient. Nga pala, shoutout nga pala sa katrabaho kong si Mara. Kung gusto nyong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa mga ina-upload kong video. Going back to the story, eto nagpahinga uli kami dito sa may kainan sa may kalikasan dahil nga hindi naman kami nagkakarera at ini-enjoy lang namin ang aming ride. After ng pahinga, eto, padyak na uli kami hanggang makarating kami nila Reden, Marlon at JM sa may rotonda. So, dito na kami sa may rotonda. Hinintay lang yung mga kasama namin kasi syempre, sabay-sabay pupunta, sabay-sabay uwi. Walang iwanan yan. After dumating na mga kasama namin, from rotonda, pupunta na kami sa may Revpal. Medyo mahaba-haba to at medyo makunat din. Thank you po sa mga barangay dito sa Calaboso. Sa libreng saging tsaka sa libreng tubig. Wala naman. Aba, pinagkukuha naman ng yung ginaya. Inubos yung saging. At ayun na nga, nakarating na kami dito sa may KOR at bababa na kami. So, dito kami sa Marcos Mansion. Magbubuko na lang, sabay, uwian na. Kaway, uwian na! At inabot lang ng 102 kilometers balikan, wala sa amin. So, ayun muna for today's video. See you on the next one. Bye-bye!